Chloe, gusto ko po sanang humingi ng advice. I am your avid fan. It's about my boyfriend for 3 months. I worked as a DH, a domestic helper in Hong Kong last year. Umuwi lang ako ng December. I met him there ng November. Niligawan niya ako. Since I liked him, hindi ko na pinatagal. Naging kami before ako umuwi ng December 23. I spent my last 14 days sa kanya. I know, masyadong mabilis, but he was so kind to me. Tinanong ko siya about family niya, if married siya. He admitted naman na meron siyang anak, pero ang sabi niya, nasa Canada na, and they are communicating dahil na lang sa suporta niya sa bata. And then noong nauwi ako dito after ilang days, umuwi din siya, then dito siya nag-Christmas. Nagtataka lang ako, Chloe, 4 days siyang nandito, nakipagkita lang siya sa akin for half a day kasi ang dami niyang inaasikaso. Hindi naman ako nag-mind. Then bumalik na siya ng Hong Kong ng December 28. After that, continuous yung communication namin. Parang sobra nang nahulog ang loob ko sa kanya. I talk to him every day, every second, even when he is working. After a month, umuwi siya kasi Chinese New Year. Walang work. So umuwi siya ng February 5 to February 11. I wanted to spend much time with him. Feeling ko kasi kulang ang isang araw na makasama ko siya. Ang dami niyang inaasikaso sa kanila, banks, etc. So nagkita lang kami for 1 day. Noong bumalik siya, parang medyo nag-iba na. Iba na rin ang epekto sa akin kasi sobrang nahulog na ang loob ko kasi sabi niya, seryoso na yung sa amin. So na-focus lang ako sa kanya. Wala pa akong ginagawa sa ngayon. Babalik ako ng Hong Kong ng May. Mabalik doon sa boyfriend ko. Nahuhuli ko sa Facebook na kada Sunday at holiday niya, nakikipag-meet siya sa mga friends niyang babae na nagbabar. Pinag-awayan namin yun noon. Kasi bakit niya kailangang magsinungaling kung kaibigan lang sila? Wala naman sana sa akin. Nagsiselos ako pero uunawain ko siya. Hanggang sanay na ako every Sunday na lumalabas siya. Kaya ako nalalaman na lumalabas siya kasi nagsustalk ako sa Facebook. Maliman pero nabawasan ang tiwala ko sa kanya. Nakikita ko ang mga picture nila doon sa Facebook ng mga kaibigan niya. And ito lang lately, noong nag-search ako, may nakita ako na isa pa niyang account at nag-appear doon ang family niya, ang Facebook ng anak niya. 8 years old na, nandito sa Pilipinas. Maraming beses ko siyang tinanong if married na siya, hindi daw. But I saw their pic as family at apelido niya ang gamit ng nanay ng anak niya. It crashed my world, Chloe. Or maybe crushed? Ibig sabihin ba noon, nagsinungaling siya? He worked in Macau for 10 years. Engineer po siya at nakita ko sa Facebook niya at doon din nag-work ang nanay ng anak niya. Hindi ko po alam, inaantay ko ang sagot niya. Nasa Macau daw siya since Thursday and his Viber is off. I wonder why. Nasasaktan po kasi ako, hindi siya naging honest sa akin. I was into him 100% because I thought, siya na. I was being choosy. Marami po akong manliligaw pero ewan ko ba na siya pa. I know it's too early para maniwala agad ako sa kanya pero minahal ko po siya. Ano po ang gagawin ko? Thank you, Chloe. Sana ma-replyan niyo po ako, Christina. Hi, Christina. You know what? You have to be careful of the people that you meet. Not only online, but also in person. Madali kasing magpanggap at maraming lalaki ang ganyan, ano? Even if they're married, paglabas ng bahay, binata ang feeling nila. Sayang kasi, you have preserved yourself hoping to find the one but ended up with the wrong one. Madali namang malaman yan eh. I mean, ikaw, sa sarili mo, alam mo na kung ano ang sagot. Nakita mo na, di ba? Nagsustalk ka. Naku, tayo mga babae, magaling tayong mag-stalk. Ako, napakagaling ko mag-stalk. Kung meron akong gustong malaman, ako po. Malalaman ko agad ang gusto ko malaman. Tingnan ko lang yung mga Facebook. Marami na akong nasolve na problema ko sa kakaisto ko. Hindi maganda, pero sabi nga nila, daig pa ng babae ang FBI pag yan na yung nagduda sa'yo. So, well, I will not delve so much anymore sa mga explanations mo kasi I will tell you bluntly, may asawa siya at hindi siya hiwalay. Hindi man sila kasal, pero meron siyang common law wife. Yan ang tawag ngayon sa ka-live-in, Kung hindi ka sure, hindi tayo sure na kasal siya, but the Facebook itself, the account itself, yung mga nakita mo,
tells you na meron siyang kasama. At yung babae ay nasa Macau. Sabi mo, 'di ba? Maaaring hindi sila kasal pero may pamilya na siya. May ka-live-in, may anak, buhay binata lang ang peg niya. And if he's married, well, if he's married, I pity the wife. Don't you feel lucky na hindi ikaw ang asawa? And maaga pa ay nalaman mo na ang totoo. This is the Lord telling you. This is life telling you the truth. So if I were you, run as fast as you can. Huwag mo nang antayin, dear, na mabuntis ka pa niyan. Okay? You know it in your heart that he is what he is. You saw the evidences and yet, nagbabaka, sakali ka pa na baka mali ang mga nakita mo. Come on, okay? Use your head this time. Your heart led you to this disaster. You're hurting because he wasn't honest to you. Well, honesty is expensive. So you don't expect it from cheap people. I know it's too early, sabi mo, para maniwala agad sa kanya, pero minahal ko po siya. Ano po ang gagawin ko? Ano ba ang dapat mong gawin? Okay, isa-isahin natin. Ano bang dapat mong gawin maliban sa tama na dapat mong gawin? Isa-isahin natin ang mga reasons kung bakit mo siya kailangan layuan. Una, sinungaling siya, okay? Pangalawa, niloko ka niya. Pangatlo, may kinakasama siya or may asawa siya at may anak siya at hindi siya hiwalay. Number 4, niloko ka niya. Number 5, niloko ka niya. Okay? Ngayon, nasa sayo na yan kung yung number 6 to 10 ay gagawin pa nating gusto kong magpaloko pa ng husto. So, I honestly believe that God made you complete with a heart, but a head above your heart. So please, use it. Okay? Thank you for your letter, Christina. I hope nakatulong ako sa'yo. You can just, send me a message or chat with me when I'm available para mapag-usapan natin to. And kayo rin, if you guys want to send me a letter for Chloe's Inbox and if you want me to feature your letter here on Spotify, send me a letter on facebook.com/ChloeOfficial if something doesn't feel right. Bye!